Lumipas ang mga minuto. Agad ding nakatulog ang bata dahil siguro sa pagod. Agad siyang kinausap ni Tandang Fidel. Tingnan mo, ay walang kahiyan ang mga aswang, Fidel. Wala nang pinipili at marami pang mga batang maulila dahil sa kanila. Kaya kita tinuruan ng lihim na karunungan upang tulungan ako na puksain ang mga nilalang ng dilim. Wika ni Tandang Jem. Ang hindi niya maunawaan ay kung bakit ganun na lamang ang galit niya sa mga aswang, na kung tutuusin ay maaari naman niyang iwasan ang mga ito. Ngunit isinintabi niya ang mga katanungan niya sa kadahilan ng nais niyang siya mismo ang tutuklas ng mga dahilan kung bakit ganun na lamang ang galit niya sa mga ito. Makalipas ang ilang oras, ay muling nagising ang bata. Agad nila itong tinanong, at sa pagkakataong yon, nagsalaysay ang bata sa mga nangyari sa kanyang pamilya. Ayon sa salaysay ng bata, sinalakay ng mga aswang ang kanilang pamamahay at pinagpapatay ang kanyang mga magulang. At siya lamang ang nakaligtas dahil nakapasok siya sa isang lumang baul sa kanilang silid. Hinihintay niyang umalis ang mga aswang at saka tumakbo papalayo sa kanilang bahay. Dahil sa sobrang takot ng bata, hindi na ito lumingon pa at nakita na lamang ang kanyang sarili sa loob ng kubo nila Tandang Jem. At dahil sa pagod, muling nakatulog ang bata at muli siyang kinausap ni Tandang Jem. Fidel, malamang napatanong ka sa iyong sarili kung bakit kinamumuhian ko ang mga aswang na yan at ang iba pang mga nilalang ng dilim. Tanong nito sa kanya. Oo, Manong. Matagal ko na hong gustong itanong sa iyo kung bakit ganon. Tugon niya dito. Hayaan mong isalaysay ko sa iyo ang dahilan. Wika nito at nagsimula na siyang magsalaysay. Ayon kay Tandang Jem, tahimik lamang silang namumuhay bilang isang magsasaka sa kanilang bayan noon. Namumuhay siya ng kanyang asawa ng 2 anak ng tahimik. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ay sinalakay ng mga aswang ang kanyang pamayanan dahilan para mapatay ang buo niyang mag-anak. Mapalad lamang siya dahil bumaba siya ng bayan para magbinta ng kanilang ani. Ngunit pag-uwi niya, ay nadatnan niya lamang ang kanyang pamilya na duguan at wala ng mga buhay. At dahil sa kaganapan ay napuno ng puot ang puso ni Tandang Jem, dahilan para kamuhian niya ang mga aswang. Sinumpa niya sa sarili niya na tutugisin niya ang mga ito. At yun din ang dahilan kung bakit nag-aaral siya ng karunungang lihim. Ngayon naunawaan ko na kung bakit ganun na lamang ang galit mo sa mga aswang. Alam ko po ang sakit na mawala ng mahal sa buhay. Kaya asahan po ninyo, tutulungan ko kayo sa laban. Wika niya kay Tandang Jem. Lumipas ang mga linggo. Wala namang nangyayaring kakaiba. Hinanap din nila ang ibang kamag-anak ng bata at ihahabilin siya sa kanyang pangangalaga. At sila ni Tandang Jem ay tuloy lang sa paghanap sa mga aswang na nanalanta sa mga kabayanan at baryo. Hanggang sa nadapo sila sa isang maliit na pamayanan sa paanan ng bundok. Magaman baguhan sila sa kanilang paningin,
malugod silang tinatanggap ng pamayanan na yon. At nagulat sila dahil kilala nila si Tandang Jem. Matagal ka nang hindi nagagawi sa lugar na ito, Jem. Inaasahan kong ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Teka muna, sino itong kasama mo? Bungad na tanong ng isang tao na parang pinuno ng baryo. At nagalak din akong makita kang muli, kaibigang Ruben. Ang kasama ko ay si Fidel. Sagot ni Tandang Jem. At sa kanyang pag-uusisa, napansin niyang may nangingilan-ngilang kubong sinunog. Sa isang dako ng kubo ay may nakaburol din na mga bangkay. Hindi niya maiwasan na mapatanong at napag-alaman nila na sinalakay sila ng mga kulto. At ayon sa mga kwento ng mga taga-baryo, hindi tinatablan ng mga patalim at pana ang mga yon. At ang sumalakay na pangkat ay mga ligaw na mga bungkaitan. Manong, mukhang malapit na tayo sa mga hinahanap natin Wika niya kay Tandang Jem, na noon ay sumilip sa mga kabaong ng kubo. Ang mga taong yan na nasa loob ng kabaong Fidel ay walang awang pinagpapatay ng mga ligaw na bungkaitan. Nakakalungkot isipin na ang aking ginawang pagkakamali ay ang mga multong nagmimistulang takot sa akin. Wika ni Tandang Jem habang nakatingin sa malayo. At ramdam niya sa tinig nito na galit at pagsisisi sa sarili. Manong, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Tinuro mo lang ang mga aral na yon sa taong inakala mong mabuti. Sila ang nagkamali dahil hindi nila ginamit sa kabutihan ang mga aral na yon. Pag-aalo niya sa matanda, alam ni Fidel na dinamdam niya ang mga bighati sa mga nadarama ng pamilyang kanyang tinuruan. Kaya pinangako niya sa kanyang sarili na hahanapin niya sila at gawin niya ang lahat upang matigil ang kanilang kasamaan. 4 na gabi na binurol ang mga bangkay na yun sa baryo. At sa huling gabi ay may hindi inaasahang naganap. May dumating na 3 kalalakihan at tiyempo naman na naroon siya sa lugar na pinagbuburulan ng dumating yon. At pagdaan nito sa kanya, naaamoy na naman niya ang mga napakasangsang na amoy. Yung mga nabubulok na sibuyas at dumi ng tao. Akmang tatayo na siya upang puntahan si Tandang Jem, ay siya namang pagsulpot nito sa likuran niya at agad nagsalita ng, "Mga aswang sila, Fidel. Huwag kang magpapahalata." Wika nito habang inaabot sa ilalim ng mesa ang kanyang talibong. At dahil may ilang tao sa burol, pasimple siyang nag-abot ng kapi sa mga ito. Sakto din kasing pagdaan ng isang babae na may bitbit na mga tray na may laman ng tasa ng kape. "Bumalik ka sa loob at huwag nang lalabas. Ako na ang bahala rito. Sabihan mo rin ang iba." Pabulong na wika niya sa babae na agad namang sumunod dahil nakita niya na nakasukbit na sa biwang niya ang kanyang talibong. At ganun din ang ginawa niya sa ilang kalalakihang nagsusugal sa burol. Paisa-isa silang pasimpleng umalis na kunwari ay iihi. Pero hindi na nagsisibalikan hanggang sa ang naiwan na lamang ay ang 5 kalalakihan at silang 2 ni Tandang Jem.
agad niyang kinumpronta ang mga ito. Anong kailangan nyo? At bakit bumalik pa kayo? Wika niya. May trabaho lang kaming hindi natapos. Tugon nito, sabay harap sa kanya. Nang mga oras na yon, ay tanging sulo at kandila lang ang nagbibigay liwanag sa kubo. Kaya medyo malabo ang itsura ng mga ito at puro pa sila nakasuot ng sombrerong palugyog. Hindi pa ba kayo nakontento sa mga ginawa nyo dito? Gigil na tanong niya sa mga ito. Itanong mo yan sa sarili mo at sa kasama mong matanda dahil kayo ang pakay namin dito. Wika nito sabay takbo sa kinatatayuan niya. Dahil sa bilis nitong kumilos, hindi niya nabunot ang kanyang talibong dahilan para masakal siya sa isa sa mga kalalakihan. Sinubukan niyang tanggalin ang mga kamay ng mga ito pero hindi niya magawa-gawa dahil napakadulas nito at animoy may langis na bumabalot sa balat nito. Ngunit nabitawan siya nito nang tagbasin ni Tandang Jem ang kamay nito. Naghihiyaw sa sakit ang lalaking yon at agad silang tumakbo papatakas. Habulin natin sila, Manong! Wika niya kay Tandang Jem. At agad namang nilang sinundan ito. At sa pagkakataong ito, ay hindi na nila pinalampas ang mga aswang dahil alam nila sa kanilang mga sarili na sila ang pakay nito. Patuloy lang sila nitong hinahabol at marami pang madadamay dahil doon. Sa hindi kalayuan, nakita nila doon na huminto ang mga ito na para bang hinihintay sila. Huminto silang dalawa ni Tandang Jem dahil nararamdaman nila ang napakaraming presensya. Isa itong patibong! Mag-ingat ka! Wika ni Tandang Jem. At mula doon nagsisilabasan na ang mga aswang mula sa mga sukal at napakarami nito. Wala silang kalaban-laban. Manong, mukhang ito na ang katapusan natin. Katapusan na nga ba, Fidel? Sigurado ka? Nagsisimula pa lamang tayo. Tugon nito at nakangiti. Nang mula sa likuran nilang dalawa, lumabas ang 8 kalalakihan na may mga hawak itong mahabang itak, sibat at mga pinuti at pana. At sila yung 8 mag-aaral ni Tandang Jem. Lumapit sa kanila ang isa sa kanila at nagwiwika ng, "Matagal na panahon na ding tayong hindi nagkita, Tandang Jem." Wika nito. Oh, matagal na panahon na rin. Saka na natin pag-usapan yan. May mga kalaban pang nagantay sa atin. Wika ni Fidel sa kanila. At agad naman silang nagsisibunot ng kanilang mga sandata at sinugot ang mga aswang. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang maganap na badugong labanan sa pagitan nila Fidel at ng mga estudyante ni Tandang Jem sa maraming bilang ng mga aswang. Oh, grabe ang angas pala nitong matanda na to, di ba? Akalain nyo, kaya pala kampante itong matanda sa mga makakalaban nila. Kasi may mga kakampi pala ito. Di ko lang sure kung talagang mga kakampi nila yon. So, abangan nyo ang karugtong nito
para masubaybayan nyo ang kwento na yon. Yun lang. Maraming salamat.